Walang awang kinuha nila ang lahat sa akin. Habang nagpapakasasa sila sa nakaw na yaman at marangyang buhay, naiwan akong nakaluhod sa malamig na sahig. Wala kang kwentang asawa. Bulyaw ng taksil kong asawa, itinataboy ako para sa kanyang pekeng senyorita. Ngunit nagkakamali sila. Ang kumpanyang ninanakawan nila ay sa akin. Babangon ako at dudurugin ang kanilang ilusyon. Handa na ba silang harapin ang bangis ng reynang tinapakan nila? Sana nga ma, nakapangasawa ako ng mayaman para hindi ako nahihirapan ng ganito. Nakakapagod na ring bumuhay ng babaeng palamunin na walang maibigay kundi kamalasan sa pamilya natin. Basura. Isang malaking basura ang asawa mong yan, Mateo. Ni hindi marunong mag-ayos ng sarili, laging amoy sibuyas, wala pang dalang yaman nang pumasok sa pamamahay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Alba sa loob ng mainit at masikip na kusina, habang ang pawis ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang leeg. Natigilan siya. Ang sandok na kahoy na pilit niyang inihahalo sa paboritong ulam ng kanyang asawa ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig. Nagtalsikan ang kumukulong sabaw sa kanyang hubad na paa. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas matindi ang pagkapaso ng kanyang kaluluwa kaysa sa anumang init ng apoy na nasa kanyang harapan, nanikip ang kanyang lalamunan. Ang simoy ng hangin sa loob ng bahay na 5 taon niyang tinawag na tahanan ay biglang naging mapang-inis at nakakasakal. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa siwang ng pinto. Mula roon, nakita niya ang kanyang asawa. Si Mateo, ang lalaking pinili niyang pag-alayan ng kanyang buong buhay. Ang lalaking piniling niyang mahalin kapalit ng pagtalikod sa kanyang sariling imperyo at kayamanan. Nakaupo ito sa sopa, hindi mukhang pagod mula sa trabaho, kundi may maaliwalas na ngiti sa mga labi, habang maingat na pinagmamasdan ng isang maliit at pulang kahon ng pelos, isang kahon ng mamahaling alahas. Kusang gumalaw ang hinlalaki ni Alba at marahang hinagod ang mumurahing singsing na tanso sa kanyang palasing-tisingan. Ang singsing na yon ay kupas na, nabura na ang kinang dahil sa araw-araw na paghuhugas ng pinggan at paglalaban ng mga damit ng pamilyang patuloy siyang hinahamak. 5 taon siyang naging alipin ng pag-ibig, 5 taon na walang natanggap na kahit anong regalo. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang asawang may hawak na diamante para sa hindi niya malamang dahilan. Isang mabigat na yabag ang sumira sa kanyang pananahimik. Bago pa man siya makalayo sa pinto, bumungad na ang matalim na paningin ng kanyang biyenan. Si Doña Carmen, na may suot na makapal na kolorete sa mukha at mga pekeng alahas na pilit ipinagmamalaki sa mga kapitbahay, ay nanlilisik ang mga mata. Dumampot ang matanda ng isang basong puno ng malamig na tubig mula sa mesa at walang habaas na isinaboy ito sa mukha ni Alba. Nakikinig ka ba sa usapan namin ha? Tamad, ang kapal ng mukha mong tumayo lang dyan habang nagpapakahirap ang anak ko para pakainin ka. Sigaw ni Doña Carmen. Ang boses ay sapat na para marinig hanggang sa labas ng kalye. Gumapang ang yelong tubig mula sa buhok ni Alba, pababa sa kanyang lumang duster. Nanatili siyang nakatayo, nakayuko, hinahayaang tumulo ang tubig kasabay ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Umangat ang kanyang paningin, umaasa, nagmamakaawa na sana, kahit sa pagkakataong ito lamang ay ipagtanggol siya ng kanyang asawa. Nakita niyang tumayo si Mateo at lumapit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, walang pag-ibig, walang awa, kundi purong pandidiri ang nakita niya sa mga mata ng lalaki. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Alba? Punasan mo yang sahig at linisin mo ang sarili mo. Nakakahiya kang tingnan. Malamig na utos ni Mateo bago ito tumalikod at maingat na itinago ang pulang kahon sa kanyang bulsa, na tila ba isang kayamanang hindi kailanman karapat-dapat makita ng isang tulad niya. Dahan-dahang lumuhod si Alba. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malamig na baldosa.
Kinuha niya ang lumang basahan. Habang idinidiin niya ang tela sa basang sahig, isang mapait na tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, dumudurog sa natitira niyang katinuan. Hanggang dito na lang ba ang halaga ng aking sakripisyo? Isang basahang pilit pinupunasan ang dumi ng mga taong walang ibang ginawa, kundi tapakan ako. Ang tanging naiwan na lamang ay ang mabigat na paghagod ng basahan sa malamig na baldosa, kasabay ng unti-unting pagkadurog ng isang pusong minsan ay nagmahal ng buong buo. Kinagabihan, binalot ng nakakabinging katahimikan ang kanilang maliit na silid. Nakaupo si Alba sa gilid ng lumang kama, pinagmamasdan ng asawang nagkukunwaring pagod na pagod mula sa pabrika. Humugot ng malalim na hininga si Mateo at marahang hinawakan ang kamay ni Alba. Ang kanyang palad ay malamig. Walang bakas ng init at pagmamahal na minsan nitong ipinadama. Isang pilit na paghingi ng tawad ang lumabas sa kanyang mga labi. Sinabi nitong masyado lamang siyang lunod sa problema dahil malapit nang bumagsak ang kanilang pabrika at baon na sila sa utang. Isang tinig na punong-puno ng pagpapaawa at panlilinlang. Nais sanang bawiin ni Alba ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang uhaw sa kalinga bilang isang asawa ay mas nangibabaw. Bago pa man siya makasagot, walang awang itinulak pabukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Doña Carmen na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Huwag mo nang daanin sa yakyak yan, Mateo. At ikaw, babae, kung talagang asawa ka, dapat ikaw ang sumasalo sa problema ng pamilyang ito. Bulyaw ng matanda habang matalim na nakatitig kay Alba. Alam kong may itinatabi kang pera mula sa mga binibigay namin sa iyong panggastos. Ilabas mo yon. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamamahay na ito kahit wala kang kwenta at wala kang dalang yaman. Panahon na para magbayad ka ng utang na loob. Unti-unting nanikip ang dibdib ni Alba. Ang perang tinutukoy ng kanyang biyenan ay ang kakarampot na halagang sinadya niyang itabi mula sa mismong allowance niya. Isang maliit na ipon na nagpapatunay sa kanyang ginagampan ng papel bilang isang ordinaryong may bahay. Hindi ito kawalan sa kanyang bilyon-bilyong ari-arian bilang tunay na tagapagmana ng Isla Group. Ngunit para sa pagkatao ni Alba bilang asawa ni Mateo, iyon ang kanyang dugo at pawis. Nangihina siyang tumayo, binuksan ang pinakailalim na drawer ng kanilang cabinet at iniabot ang manipis na passbook. Kinuha ito ni Mateo ng walang pag-aalinlangan ni walang anumang pasasalamat na namutawi sa kanyang mga labi. Kinabukasan ng madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, naiwan si Alba sa silid upang ayusin ang mga damit ni Mateo. Kinuha niya ang isang lumang polo shirt na madalas nitong isuot noong nagsisimula pa lamang silang bumuo ng pangarap. Inilapit niya ang kwelyo nito sa kanyang mukha. Pilit na hinahanap ang pamilyar na amoy ng lalaking nag-alay sa kanya simpleng pag-ibig. Subalit walang amoy ng pabrika o ng murang sabon panlaba. Ang humalik sa kanyang pang-amoy ay isang matapang at mamahaling pabango ng babae. Isang matamis at mapang-akit na halimuyak na hindi kailanman naging kanya. Kusang tumulo ang kanyang luha, tahimik na bumabagsak sa lumang tela habang unti-unting namamatay ang huling pag-asa sa kanyang dibdib. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Mateo, biglang umilaw ang screen ng cellphone nitong nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Walang anumang tunog na lumabas mula sa telepono, ngunit ang nakakapasong liwanag nito sa gitna ng dilim ay sapat na upang pukawin ang diwa ni Alba. Tinitigan niya ang pangalang nakarehistro sa screen na pilit tumatawag sa alanganing oras ng gabi. Nakasulat doon ang pangalang Client V. Bakit tatawag ang isang kliyente ng 2:00 ng madaling araw? Bago pa man niya maabot ang telepono upang silipin, mabilis na nagising si Mateo. Padabling hinablot ang cellphone at nagmamadaling lumabas ng silid nang hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Dala ang huling patak ng tiwala na nais niyang isalba, nagtungo si Alba sa bangko kinabukasan upang tiyakin kung naideposito nga ng kanyang asawa
ang kanyang pera para sa mga supplier ng pabrika gaya ng ipinangako nito. Matapos makiusap sa teller na silipin ang transaksyon, inabot sa kanya ang isang maliit na papel ng resibo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alba nang basahin niya ang nakasulat doon. Tinitigan niya ang pangalan ng account na nakatanggap ng kanyang nag-iisang ipon. Wala itong kinalaman sa materyales, wala itong kinalaman sa pabrika o negosyo. Ang buong halaga ng kanyang sakripisyo ay inilipat sa isang personal na account na nakapangalan sa isang estranghero, Veronica. Naramdaman ni Alba ang pagguho ng kanyang buong pagkatao habang nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay unti-unting nagsara. Mahigpit na nilukot ang maliit na piraso ng papel. Isang gusot na resibong nakakuyom sa kanyang palad. Ang malamig na piraso ng papel na nakakuyom sa kanyang palad ay tila isang bagang unti-unting tumutupok sa huling bakas ng kanyang pagtitiwala. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, naglakad si Alba patungo sa pabrikang pinamamahalaan ni Mateo, ang Isla Manufacturing. Ang bawat hakbang niya sa mainit na semento ay tila isang paglalakbay patungo sa katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan. Hawak niya ang isang bitbitang puno ng pagkaing maingat niyang inihanda, ang paboritong adobo ni Mateo na niluto niya ng may pagmamahal sa kabila ng hapdi ng kanyang mga pasong natamo mula sa kusina ni Doña Carmen. Pagdating sa harap ng malaking tarangkahan ng pabrika, hinarang siya ng isang gwardyang may mapagmaliit na tingin. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, pinagmamasdan ang kanyang kupas na duster at ang tsinelas na halos manipis na dahil sa katatagal. Para sa gwardiya, isa lamang siyang ordinaryong babaeng naghahanap ng trabaho o di kaya ay isang kamag-anak na hihingi ng pera. Hindi nito alam na ang babaeng nasa harapan nito ay ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng gusaling iyon. Bawal dito ang mga tagalabas, lalo na ang mga tulad mong walang appointment. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga kasamahan ko. Ang mayabang na utos ng gwardiya habang iwinawasiwas ang kanyang batuta. Asawa ako ni Mateo. Narito ako para dalhan siya ng tanghalian. Ang mahinahong sagot ni Alba. Pilit na pinapanatili ang dangal sa kabila ng pangungutya. Isang malakas na tawa ang naging tugon ng gwardiya. Asawa? Ang alam ko, ang asawa ni Sir Mateo ay isang maganda at mayamang senyorita. Hindi isang tulad mong mukhang katulong. Huwag kang ngang magpatawa, aling. Umalis ka na. Hindi na nagpumilit pa si Alba. Ang sakit na naramdaman niya sa mga salita ng gwardiya ay wala pa sa kalahati ng sakit na naramdaman niya nang biglang bumukas ang malaking pinto ng opisina sa dulo ng pasilyo. Lumabas doon si Mateo, nakasuot ng plansadong polo at may malapad na ngiting hindi kailanman nasilayan ni Alba sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng lalong-lalong pulang damit. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang bawat kilos ay tila isang pagpapakitang gilas ng yaman at ganda. Sumakay sila sa isang makintab at bagong-bagong SUV na nakaparada sa tapat. Nakita ni Alba kung paano maingat na pinagbuksan ni Mateo ng pinto ang babae, kung paano nito hinaplos ang pisngi nito nang may pagsinta, isang kalingang matagal na niyang ipinagdadamot sa kanyang sariling asawa. Nanigas si Alba sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Ang usok na iniwan ng tambutso ay tila sumakal sa kanyang hininga. Bit-bit ang bigat ng kanyang puso, bumalik si Alba sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa kusina, tinitigan niya ang bitbitang puno pa rin ng pagkain. Ang bango ng adobo na kanina lamang ay nagpapaalala sa kanya ng tahanan. Ngayon ay tila amoy ng isang nabulok na pangarap. Sa isang mabilis at mapait na desisyon, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng bitbitan sa loob ng basurahan. Ang tunog ng pagbagsak ng bawat piraso ng karne at ang pagtalsik ng sarsa sa ilalim ng plastik na supot ay tila ang huling hininga ng kanyang pagiging mapagmahal na asawa.
Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pag-ibig, lahat ay itinapon niya kasama ng pagkaing hindi man lang natikman ng taong pinag-alayan niya nito. Pumasok siya sa silid nila Mateo at nagsimulang maghalughog. Sa ilalim ng mga dokumento sa drawer ng mesa ng asawa, nakita niya ang mga billing statement ng credit card ng kumpanya. Ang kumpanyang siya ang may-ari. Nanlumo siya sa nakita. Libu-libong piso ang ginagastos ni Mateo sa mga mamahaling restaurant, sa mga hotel, at sa mga tindahan ng mamahaling bag at alahas. Bawat sentimong ginagamit ni Mateo para ipang-akit sa ibang babae ay nagmula sa pawis at yaman ni Alba na pilit niyang pinoprotektahan. Gabi na nang dumating si Mateo. Pagpasok nito, hindi man lang nito tinignan si Alba na nakaupo sa dilim sa sulok ng kusina. Amoy alak ito at ang kanyang buong pagkatao ay tila nagniningning sa saya. Ngunit nang mapalapit siya sa liwanag, nakita ni Alba ang isang matingkad na bahid ng lipstick sa kwelyo ng polo nito. Isang pulang marka na tila isang selyo ng pagtataksil. Bakit ka gising pa? At bakit hindi ka pa nakapagluto ng hapunan? Ang iritableng tanong ni Mateo habang binubuksan ang refrigerator. May bisita tayo bukas. Isang napaka-importanteng tao. Ayusin mo ang sarili mo, Alba. Magluto ka ng pinakamasarap na putahe at huwag mong gagawing basura ang hitsura mo sa harap niya. Ayaw kong mapahiya sa kumpanya. Hindi sumagot si Alba. Nakatitig lamang siya sa pulang marka sa damit ni Mateo. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng takot o pagsunod. Ito ay ang katahimikan ng isang mandirigmang unting naghahanda para sa isang digmaan. Narinig mo ba ako? Maghanda ka bukas. Dadating ang babaeng magliligtas sa atin mula sa kahirapang ito. Patuloy ni Mateo ng mayabang na tono bago ito pumasok sa banyo at marahas na isinara ang pinto. Naiwan si Alba sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kawalat. Ang halimuyak ng pabango ng ibang babae na kumapit sa polo ni Mateo ay tila isang lason na tuluyan ng pumatay sa huling bahagi ng kanyang pusong nagmamahal. Ang tanging liwanag na lamang sa kusina ay ang malamlam na sikat ng buwan na tumatama sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nagliliyab ang sikat ng araw sa labas, ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa nagbabagang kalan sa loob ng maliit na kusina ni na Alba. Mula pa madaling araw ay wala na siyang pahinga. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa katatadtad ng mga rekado at ang kanyang duster ay basa na ng pawis at amoy ng iba't ibang sangkap. Sa kabilang dako, sa sala, ay naririnig niya ang masayang tawanan ni na Doña Carmen at ang mga piling kamag-anak na inimbitahan para sa espesyal na salo-salo. Alba, bilisan mo riyan. Ang bagal-bagal mong kumilos, para kang pagong. Nakakahiya sa bisita natin kung maghihintay siya ng matagal. Ang matinis na sigaw ni Doña Carmen mula sa labas. Hindi sumagot si Alba. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga pagkain sa malalaking pinggan. Sa bawat paghakot niya ng mabibigat na kaldero, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Inilabas niya ang mga putahe, ang espesyal na kare-kare, ang malutong na lechon kawali, at ang sari-saring pagkaing siya mismo ang bumili at nagluto gamit ang natitirang lakas ng kanyang katawan. Eksaktong paglapag niya ng huling putahe sa mesa, bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok si Mateo na may suot na pinakamahal niyang barong at sa kanyang tabi ay nakakapit ang isang babaeng tila isang diyosa ng karangyaan. Nakasuot ito ng isang makinang na bestidong sutla, may hawak na mamahaling handbag, at bawat hakbang ay naglalabas ng tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig. Ma, narito na kami. Narito na si Veronica, ang mayabang na pagpapakilala ni Mateo. Halos magkandara pa si Doña Carmen sa paglapit. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng galit kay Alba, ay biglang napalitan ng pinakamatamis na ngiti. Oh, Senyorita Veronica, napakaganda mo sa personal. Mateo,
Napakaswerte mong bata ka. Nakatayo lamang si Alba sa gilid. Hawak ang basahan. Tila isang anino sa sarili niyang tahanan. Pinanood niya kung paano asikasuhin ng kanyang asawa ang ibang babae. Nakita niya ang pag-upo ni Veronica sa kabisera, ang lugar na dapat ay para sa katuwang ng tahanan. Ang bawat sulyap ni Mateo kay Veronica ay puno ng paghanga, samantalang ang sulyap nito kay Alba nang dumaan ito sa kanyang harap ay puno ng pandidiri. Ano pang itinutunganga mo, Morian Alba? Silbihan mo ang bisita. Ang utos ni Doña Carmen habang nakataas ang kilay. Dahan-dahang lumapit si Alba upang magbigay galang gaya ng nakagisnang tradisyon ng pagmamano sa kanyang biyenan. Yumukod siya at kinuha ang kamay ni Doña Carmen upang ilapat sa kanyang noo. Ngunit bago pa man dumikit ang balat ni Alba, marahas na binawi ng matanda ang kanyang kamay, tila ba diring-diri sa haplos ng sariling menugang. Huwag mong dungisan ang kamay ko ng grasa ng kusina. Nakakahiya ka sa harap ng senyorita, ang mapait na bulyaw ni Doña Carmen. Nanigas si Alba sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbulungan at maghagik-hikan. Isang butil ng pawis ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang noo, bumagsak sa kintab ng sahig at doon ay nagkapira-piraso, gaya ng kanyang natitirang dangal sa harap ng lahat. Ngumiti ng mapang-uyam si Veronica. Binuksan nito ang kanyang handbag, kumuha ng 1,000 piso at inabot ito kay Alba nang hindi man lang tumitingin sa mga mata nito. You look so tired, Yaya. Here, keep the change. Bumili ka ng sabon para naman hindi ka amoy kusina kapag may bisitang tulad ko. Hindi kinuha ni Alba ang pera. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. May kung ano sa boses ni Veronica, sa paraan ng kanyang pagngisi at sa kakaibang kislap ng kanyang mga mata na tila gumigising sa isang madilim na alaala sa isipan ni Alba. Parang narinig na niya ang tinig na yon noon sa isang lugar na puno ng sakit at pagtataksil. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang liwanag mula sa malaking bintana ay tumama sa leeg ni Veronica. Ang kislap ng isang hiyas ay humalik sa mga mata ni Alba. Doon, nakita niya ang isang kwintas na may pendant na gawa sa malaking nguting-nguting na esmeralda na napapalibutan ng maliliit na diamante. Ang bawat ukit ng ginto sa kwintas na yon ay pamilyar sa kanya. Iyon ang hiyas na ninakaw mula sa kanya 10 taon na ang nakalilipas, ang tanging alaala ng kanyang yumao na ina. Nanlaki ang mga mata ni Alba at ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw at mabilis. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot habang ang kanyang paningin ay nakapako sa hiyas na nasa leeg ng babaeng mangingibabaw sana sa kanyang tahanan. Ang kwintas na yon ay hindi lamang basta alahas. Ito ay ang selyo ng kanyang nakaraan na matagal nang nawawala. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo habang kausap ang kanyang ina sa kabilang silid ay tila mga laso na naunti-unting pumapatay sa natitirang katinuan ni Alba. Hindi na siya nababagay sa pamilyang ito, ma. Tingnan mo nga ang itsura niya. Nakakahiya sa mga kaibigan natin. Bukas na bukas, palalayasin ko na siya para pumasok na rito si Veronica. Ang boses ni Mateo ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba ang 5 taon nilang pagsasama ay isang duming madaling itapon sa basurahan. Sa loob ng maliit at madilim na banyo, nakasandal si Alba sa malamig na pader. Pilit na tinatakpan ang kanyang bibig upang hindi kumawala ang anumang hikbi. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan ng mga taong nagpapakasasa sa kanyang hirap, ay nanginginig ng husto. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo na tumatama sa lababo ay tila sumasabay sa mabagal at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Pinagmasdan ni Alba ang kanyang sarili sa maliit at may lamat na salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa makapangyarihang CEO ng Isla Group na kinatatakutan at iginagalang ng lahat.
Ang nasa harap niya ay isang sugatang kaluluwa, isang babaeng naniwalang ang pag-ibig ay sapat na upang punan ang kakulangan ng pamilya. Ngunit ang kislap ng hiya sa leeg ni Veronica kanina ang bumasag sa lahat ng kanyang ilusyon. 10 taon na ang nakalilipas, isang batang katulong na nagngangalang Nika ang pumasok sa kanilang mansyon. Binigyan niya ito ng tiwala, tinuring na kapatid. Ngunit ang kapalit ay ang pagkawala ng nag-iisang alaala ng kanyang yumao na ina, ang Esmeraldang Quintas. Ngayon, ang magnanakaw na yon ay nasa loob ng kanyang bahay, suot ang kanyang hiyas at pilit na inaagaw ang kanyang asawa. Naramdaman ni Alba ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang lalamunan, isang matinding bara na tila ba sinasakal siya ng sarili niyang galit. Ang kanyang mga binti ay nanghina, kaya dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng banyo. Ang lamig ng baldosa ay gumapang sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang sakit ng isang asawang ipinagpalit. Ito ang puot ng isang reynang na lamang ang ahas na dati niyang kinupkop ay nagbalik upang tuklawin siya muli. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo at luha, ay uwent-unting nagkaroon ng isang matalim at malamig na kislap. Ang bawat alaala ng pangungutya ni Doña Carmen at ang bawat hapdi ng pagwawalang bahala ni Mateo ay nagsama-sama upang bumuo ng isang bagong Alba, isang bersyong hindi na marunong umaray, kundi marunong nang lumaban. Dahan-dahan siyang tumayo at muling tumingin sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila nagkakaisa sa isang layunin. Kung ang nais nila ay isang digmaan, ibibigay niya ito sa kanila sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Hanggang kailan ko ba hahayaang yurakan ng mga alikabok na ito ang trono na ako mismo ang nagtayo? Ang katahimikan sa loob ng banyo ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na pagguho. Ang tanging naririnig na lamang ay ang kanyang sariling paghinga, mabigat, kontrolado, at puno ng panganib. Sumikat ang araw sa bintana ng kanilang maliit na kusina, ngunit sa halip na liwanag, tila isang malamig na anino ang namayani sa buong paligid. Nakaupo si Alba sa tapat ng lamesa, pinagmamasdan ng usok na lumalabas mula sa mainit na kape na hindi niya magawang inumin. Sa kabilang dako, nakatayo si Mateo, suot ang kanyang pinakamagandang Amerikana, habang maingat na inilalapag ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesang puno ng lamat. Pirmahan mo na yan, Alba. Huwag na nating pahabain pa ang paghihirap nating dalawa. Ang boses ni Mateo ay walang bahid ng emosyon. Tila ba nag-aabot lamang siya ng isang ordinaryong dokumento sa opisina. Hindi agad kumilos si Alba. Tinitigan niya ang mga salitang nakalimbag sa papel. Annulment of marriage. 5 taon ng kanyang buhay. 5 taon ng pagtitiis. Sa pangungutya at pagtatrabaho ng walang bayad, lahat ay nakabuod na lamang sa isang piraso ng papel na naglalayong burahin ang kanyang pagkatao sa buhay ng lalaking ito. Hindi na tayo magka-level, Alba. Isang malaking kumpanya ang pinapatakbo ko at kailangan ko ng asawang kayang sumabay sa mundo ko. Si Veronica, siya ang kailangan ko. Siya ang may koneksyon. Siya ang may yaman. Ikaw, pabigat ka lang sa pangarap ko. Isang palamunin na walang maibigay kundi amoy ng kusina at pawis. Patuloy ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas habang nakatingin sa kanyang asawa. Sa halip na umiyak, sa halip na lumuhod at magmakaawa gaya ng inaasahan ni Mateo, dahan-dahang iniangat ni Alba ang kanyang paningin. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Mateo ang isang kakaibang talim sa mga mata ni Alba. Isang talim na tila humihiwa sa kanyang pagkatao. Gusto mo talagang piramahan ko ito, Mateo?
Ang tanong ni Alba. Ang tinig ay malamig at matatag. Tila isang tipak ng yelo na bumabagsak sa sahig. Oh, at bilisan mo! Naroon na si Veronica sa labas, hinihintay ako. Ayaw ko siyang paghintayin dahil lang sa isang tulad mo. Ang paggalit na sagot ni Mateo. Lumapit si Doña Carmen mula sa sala. Bit-bit ang isang itim na plastic na bag na puno ng mga lumang damit ni Alba. Walang awang itinapon ng matanda ang bag sa paanan ni Alba. O ayan, kunin mo na ang lahat ng basurang dala mo rito at umalis ka na. Huwag mo nang dudumihan ang pintuan ko ng iyong mga bakas. Isang malaking malas ka sa amin. Dahan-dahang tumayo si Alba. Inabot niya ang bolpen at maingat na inilapat ang kanyang lagda sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila ang huling hininga ng kanyang pagiging alipin ng pamilyang ito. Matapos piramahan, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang apron, ang apron na puno ng mantsa ng grasa at uling mula sa paglilingkod sa kanila, at dahan-dahan itong isinampay sa likod ng upuan. Tapos na! Ang maikling sambit ni Alba. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Bago lumabas, huminto siya at lumingon kay Mateo. Isang mapait at nakakangilong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Mateo sa buong buhay nila. Sana, hindi mo pagsisihan ang araw na ito, Mateo. Sana ay kayang punan ng yaman ng iyong senyorita ang lahat ng nawala sa iyo ngayon. Ang huling salita ni Alba bago niya tuluyang isinara ang pinto. Habang naglalakad palayo, kinuha ni Alba ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. May isang mensaheng dumating na naglalaman lamang ng isang numero. Hindi siya nagatubiling mag-type ng isang maikling tugon. Simula na ang operasyon. Huwag magtira ng kahit anong hibla para sa kanila. Ang tunog ng kanyang pag-alis ay tila ang huling babala sa isang mundong malapit ng gumuho. Lumabas ka na! At wag ka nang magtatangkang tumapak muli sa bakuran ko. Ikaw na malas na babae ka. Ang bulyaw ni Doña Carmen ay sinabayan ng isang marahas na pagtulak na naging sanhi ng pagkawala ng balanse ni Alba. Bumagsak siya sa basang semento ng kalsada at kasabay nito ang malakas na pagbagsak ng ulan mula sa madilim na kalangitan. Ang tunog ng pagtama ng malalaking patak ng tubig sa kalsada ay tila nakikipagkumpetensya sa malakas na paghampas ng pintong bakal na isinara sa kanyang harapan. Naiwang nakasubsob si Alba sa putikan, yakap ang kanyang lumang bag na naglalaman ng kakaunti niyang gamit. Mula sa ikalawang palapag ng bahay, dahan-dahang bumukas ang bintana. Doon ay nakatayo si Veronica, suot ang isang mamahaling silk robe, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Isang mapanuyang ngiti ang iginawad nito kay Alba bago nito dahan-dahang ibinuhos ang tira-tirang alak mula sa baso. Hinahayaan itong humalo sa tubig ulan na tumatama sa mukha ni Alba. Walang anumang salitang lumabas sa mga labi ni Alba. Dahan-dahan siyang tumayo, ramdam ang hapdi sa kanyang mga tuhod na naggasgas sa semento. Ang kanyang duster ay dikit na sa kanyang balat dahil sa basa. At ang giniginaw niyang katawan ay tila sumusuko na sa pagod. Sa paligid, ang mga kapitbahay ay nagsimula nang sumilip mula sa kanilang mga bintana, nagbubulungan at nagtataka kung bakit ang dating matiyagang asawa ni Mateo ay itinatapon na parang basura sa gitna ng bagyo. Naglakad si Alba ng walang sapatos, hinahayaan ang bawat matalas na bato sa kalsada na bumaon sa kanyang talampakan. Ang bawat hakbang ay tila isang paglilinis, isang sakripisyong kinakailangan niyang tapusin bago siya bumalik sa kanyang tunay na anyo. Ang ulan ay tila humahagupit sa kanyang balat, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na unti-unting nagliliyab, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Huminto siya sa tapat ng isang madilim na kanto, malayo na sa bahay ni na Mateo. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa lamig at pagod. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan,
Isang pares ng maliliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit at huminto sa kanyang harapan. Isang makintab at napakahabang itim na Rolls-Royce ang marahang tumigil. Ang tunog ng makina nito ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babaeng nakasuot ng formal na itim na Amerikana ang mabilis na lumabas. Hawak nito ang isang malaking itim na payong na agad niyang itinakip sa itaas ni Alba upang protektahan ito mula sa ulan. Si Elena, ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang assistant, ay hindi makapaniwala sa nakikitang kalagayan ng kanyang amo. Bakas ang galit at pighati sa mga mata ni Elena, ngunit nanaig ang kanyang katapatan. Dahan-dahang yumukod si Elena ng malalim. Ang kanyang noo ay halos tumama sa kanyang mga tuhod bilang tanda ng pinakamataas na paggalang. Welcome back, Madam Chairwoman. Nakahanda na po ang lahat para sa inyong pagbabalik. Panahon na para bawiin ang trono na para sa inyo. Ang boses ni Elena ay matatag, sapat na upang marinig ni Alba sa gitna ng unos. Tumingala si Alba. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon sa kabila ng basa niyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Elena upang sumakay sa loob ng marangyang sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng Rolls-Royce ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang pagiging biktima. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, iniiwan ang madilim at maputik na kalye, patungo sa mundong muling luluhod sa paanan ng reynang muling nagising. Sa loob ng marangyang penthouse sa gitna ng Makati, ang ingay ng ulan sa labas ay tila isang malayo at walang kwentang bulong na lamang. Ang bawat sulok ng silid ay nababalot ng ginto at marmol. Isang mundong sadyang tinalikuran ni Alba sa loob ng 5 taon para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Dahan-dahang lumabas si Alba mula sa malaking banyong yari sa mamahaling bato. Ang amoy ng sibuyas, grasa, at uling na kumapit sa kanyang balat ay tuluyan ng pinalitan ng halimuyak ng mga rosas at mamahaling langis. Nakasuot siya ngayon ng isang mahabang roba na gawa sa purong sutla, habang ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ng padalos-dalos ay maayos na nakalaylay sa kanyang mga balikat. Lumapit si Elena, bit-bit ang isang manipis na tablet at ilang mga dokumentong selyado. Yumukod muli ang assistant bago inilahad ang mga nakalap na impormasyon. Madam Chairwoman, narito na po ang ulat mula sa Isla Manufacturing. Gaya ng inyong hinala, malaki ang halagang nawawala sa kumpanya. Si Mateo ay nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya upang tustusan ang marangyang buhay ni Veronica. Bumili siya ng mga ari-arian, sasakyan, at mga alahas gamit ang pera ng inyong pamilya. Ang ulat ni Elena, ang boses ay puno ng pagtitimpi. Lumapit si Alba sa dambuhalang salamin na sumasakop sa buong dingding ng kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng may mapupungay at takot na mga mata. Ang nakikita niya ngayon ay isang reynang muling humawak sa kanyang setro. Hinaplos niya ang kanyang pisngi na dati ay madalas na nakayuko sa harap ni Doña Carmen. Isang tipid, ngunit nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tila isang matalim na espada na handang dumanak ng dugo sa larangan ng negosyo at dangal. Huwag mo muna silang ipapakulong, Elena. Napakadaling parusa ng rehas para sa mga taong kumuha ng aking dignidad. Ang malamig na utos ni Alba. Gusto kong makita kung paano nila uubusin ang bawat sentimong ninakaw nila hanggang sa wala na silang matira, kundi ang kanilang sariling kasakiman. Inilatag ni Elena ang isa pang folder na may markang Secret Plan B. Tungkol naman po kay Veronica, mukhang meron siyang itinatagong ibang pagkatao bukod sa pagiging pekeng senyorita. May mga transaksyon siyang ginagawa na hindi alam ni Mateo. Kinuha ni Alba ang isang baso ng mainit na tsa. Ang kislap ng diamante sa kanyang daliri ay muling nagbabalik
palatandaan ng kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi siya nagmamadali. Alam niya ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway at sa bawat paghinga nila, unti-unti niyang hinihigpitan ang tali sa kanilang mga leeg. Madam, ititigil na ba natin ang access ni Mateo sa credit lines ng kumpanya? Maaari nating i-freeze ang lahat ng kanyang account sa isang pindot lamang. Ang mungkahi ni Elena habang naghihintay ng hudyat. Umiling si Alba. Tumingin siya sa malayo kung saan matatagpuan ang maliit at madilim na bahay na dati niyang tinirhan. Hindi. Sa halip, dagdagan mo ang kanyang credit limit. Hayaan mong isipin niyang wala siyang hangganan. Hayaan mong malunod siya sa sarili niyang ilusyon hanggang sa ang tanging paraan na lamang upang makahinga siya ay ang lumuhod sa aking harapan. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay tila isang malakas na babala. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat desisyon ni Alba ay tila isang malaking pader na unti-unting kumukulong sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas, tila mga luha ng pagsisisi na hindi na kailanman diringgin. Maliwanag ang bawat sulok ng bahay ni Mateo, ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa kapayapaan, kundi sa naglalakihang mga chandelier at dekorasyong binili gamit ang perang hindi sa kanila. Ang sala ay punong-puno ng mga tela ng mamahaling sutla, mga sapol ng bulaklak na galing pa sa ibang bansa, at mga katalogo ng pinaka-eksklusibong catering sa Maynila. Naghahanda sila para sa tinatawag ni Doña Carmen na kasal ng dekada. Siguraduhin mong ang pinakamahal na alak ang isisilbi, Mateo. Ayaw kong mapahiya sa mga kaibigan ko sa Rotary Club. Kailangan nilang malaman na ang bago mong asawa ay isang tunay na senyorita, hindi tulad ng dati mong basahan. Ang mayabang na utos ni Doña Carmen habang iwinawasiwas ang kanyang mga kamay na punong-puno ng mga bagong biling alahas. Napilitang tumango si Mateo, bagamat ang kanyang noo ay basa na ng malamig na pawis. Hawak niya ang billing statement ng kumpanya. Nakikita niya ang unti-unting pagkaubos ng pondo ng Isla Manufacturing. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Veronica, na abala sa pagpili ng disenyo ng kanyang diamanting tiara, nawawala ang kanyang takot. Naniniwala siya na kapag naikasal na sila, ang yaman ng pamilya ni Veronica ang magsasakripisyo para punan ang lahat ng kanyang ninakaw sa kumpanya. Dahil sa kailangang pondohan ng bawat kapritsyo ng kanyang bagong asawa, kinuha ni Mateo ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Sa harap ng mga selyadong papeles ng kumpanya, dahan-dahan niyang ginaya ang pirma ng Board of Directors ng Isla Group. Ang bawat hagod ng kanyang bolpen sa papel ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. Naniniwala siyang ang kumpanya sa ibang bansa ay hindi kailanman mapapansin ang mga maliliit na pag-withdraw na ginagawa niya. Habang nangyayari ito sa bahay ni Mateo, sa tuktok ng Isla Group Headquarters, tahimik na pinagmamasdan ni Alba ang monitor ng kanyang computer. Ang bawat transaksyon, bawat sentimong inilalabas ni Mateo, at bawat pekeng pirma na ginagawa nito ay lumilitaw sa kanyang screen sa real time. Hindi galit ang makikita sa mukha ni Alba, kundi isang malamig na pagtanggap. Bawat pirasong papel na pinipirmahan ni Mateo ay nagsisilbing isa pang pako sa kabaong na siya mismo ang gumagawa para sa sarili niya. Madam, nakuha na po ng ating accounting team ang kopya ng pekeng dokumentong ginawa ni Ginoong Mateo. Maaari na po tayong tumawag ng mga awtoridad sa oras na ito. Ang ulat ni Elena na nakatayo sa likuran ni Alba. Hayaan mo muna siya, Elena. Ipakita mo sa kanya na bukas ang lahat ng pinto. Gusto kong maramdaman niya ang rurok ng tagumpay bago ko iparamdam sa kanya ang pinakamasakit na pagbagsak. Ang tugon ni Alba, ang kanyang tinig ay tila isang malamyos, ngunit mapanganib na musika. Samantala, sa kusina ni Mateo, nagrereklamo si Doña Carmen. Veronica, bakit naman ganito ang lasa ng sinigang mo? Napakaalat. Hindi mo ba kayang tularan ang luto ni
Biglang huminto ang matanda. Halos masambit niya ang pangalan ni Alba. Napansin niya ang biglang pagdilim ng mukha ni Veronica. Ang bahay na dati ay laging malinis at maayos ay nagsisimula na ring maging magulo dahil ang bagong senyorita ay walang alam gawin kundi ang mag-utos at gumastos. Hinarap ni Veronica si Mateo ng gabing iyon sa loob ng kanilang silid. Kailangan nating madaliin ang kasal, Mateo. Ayaw ko nang maghintay pa ng susunod na buwan. Gawin nating sa susunod na linggo na. May mga business partners akong darating mula sa Europa at gusto kong ipakilala ka sa kanila bilang asawa ko. Pero Veronica, hindi pa sapat ang pondo para sa ganoong kabilis na preparasyon. Ang pagtatangkang pagtutol ni Mateo. Gawan mo ng paraan. Akala ko ba ikaw ang hari ng kumpanyang ito? Huwag mo akong bibiguin, Mateo, dahil baka pagsisihan mo ang pagkawala ko. Ang banta ni Veronica, ang kanyang tinig ay biglang naging matalim at puno ng panganib. Dahil sa takot na mawala ang kanyang tanging pag-asa sa yaman, ipinatawag ni Mateo ang kanyang chief accountant sa opisina kinabukasan. Nang subukan ng matandang accountant na katanungin ang tungkol sa mga nawawalang pondo at ang mga kahina-hinalang pirma, marahas na hinablot ni Mateo ang kwelyo nito at itinulak ito sa pader. Wala kang pakialam sa ginagawa ko sa pera ng kumpanya. Gawin mo ang trabaho mo at manahimik ka. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho o mas malala pa. Ang pagalit na banta ni Mateo. Naiwang nanginginig ang matandang accountant habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Mateo. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang desisyon. Sa kabilang dako, nilukot ni Mateo ang huling ulat ng pananalapi ng kumpanya at marahas itong itinapon sa basurahan, tila ba kasama nito ang kanyang huling konsensya. Ang tunay na krimen ay nagsimula na at ang bawat hakbang ni Mateo ay tila isang mabilis na pagtakbo patungo sa bangin. Sa ilalim ng malabong ilaw ng isang poste, sa madilim na iskinita ng Quiapo, malayo sa marangyang mundo na pilit niyang kinabibilangan, nakatayo si Veronica. Wala sa kanyang paligid ang bango ng mga mamahaling bulaklak, kundi ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura at stagnant na tubig sa kanal. Ang kanyang suot na mamahaling silk na damit ay tila hindi nababagay sa madungis na pader na kanyang sinusandalan. Isang lalaking may luma at maruming jacket ang lumabas mula sa dilim. May bitbit ng ngiting puno ng pananakot. Ano na, Nika? O baka dapat kitang tawaging Senyorita Veronica? Ang pang-uuyam ng lalaking sigardo. Akala mo ba ay ganoon na lang kadaling takasan ng nakaraan? Alam ko kung paano mo ninakaw ang kwintas na yan mula sa mansyon ng mga De Vega. 10 taon na ang nakalilipas. Alam ko rin na ang lahat ng yaman mo ngayon ay puro kasinungalingan. Nanginginig ang mga daliri ni Veronica habang binubuksan ang kanyang handbag. Inabot niya ang isang makapal na bundle ng pera. Mga perang ninakaw ni Mateo mula sa kumpanya ni Alba at marahas itong ibinigay kay Gardo. Heto ang bayad para sa katahimikan mo ngayong buwan. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin sa kasal, kundi ay ipapapatay kita. Isang malakas na halakhak ang naging tugon ni Gardo bago ito muling naglaho sa dilim, bit-bit ang pera. Naiwang mag-isa si Veronica, ang kanyang paghinga ay mabilis at puno ng takot. Hinawakan niya ang esmeraldang kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat kislap nito ay tila isang sumpa na unti-unting bumabalik sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maging senyorita, ang boses ni Gardo ay tila isang paalala na siya ay nananatiling isang magnanakaw na nagtatago sa likod ng maskara. Pagbalik niya sa bahay ni Mateo, bumungad sa kanya ang kaguluhan. Ang sala ay puno ng mga hindi pa nahuhugasang tasa, ng kape at mga kalat mula sa preparasyon ng kasal. Wala na si Alba na laging nakasunod sa bawat dumi sa bahay. Si Doña Carmen ay nakaupo sa sopa, ang mukha ay puno ng pagod at inis habang pinagmamasdan ang kawalan ng kaayusan. Veronica, bakit ba wala kang utos sa mga katulong? At bakit ganito ang amoy ng bahay? Noong narito pa si Alba,
Hindi man lang ako nakakita ng kahit isang pirasong alikabok sa lamesang ito. Ang reklamo ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng pangungulila sa serbisyo ng dating minugang. Hindi ko trabaho ang maglinis, ma. Hindi ako katulong. Ang pasigaw na sagot ni Veronica bago ito nagdadabog na pumasok sa silid. Naiwang nakatulala si Mateo sa kanyang mesa, nakatingin sa mga naglalakihang utang na kailangang bayaran. Nagsisimula na siyang mapagod sa walang katapusang luho ni Veronica. Sa bawat gabi na hindi siya makatulog dahil sa kaba sa kumpanya, naaalala niya ang katahimikan at payapang buhay na ibinigay sa kanya ni Alba. Ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagsisisi. Sa gitna ng gabi, nang masigurong mahimbing na ang tulog ni Mateo, dahan-dahang bumangon si Veronica. Binuksan niya ang safe ni Mateo sa loob ng cabinet. Sa ilalim ng mga dokumento, nakita niya ang official seal at ang personal na dry seal ni Mateo. Ang mga gamit na kailangan upang mailipat ang pagmamay-ari ng mga ari-arian. Gamit ang isang pekeng dokumento ng deed of sale na kanina pa niya inihanda. Maingat at mabilis niyang itinakip ang seal sa papel. Ang bawat diin ng seal sa papel ay tila isang huling hakbang sa kanyang plano. Kung sakali mang gumuho ang mundo ni Mateo, sisiguraduhin ni Veronica na mayroon siyang sapat na yaman upang muling magtago at mabuhay ng marangya. Kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng lalaking naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Veronica habang pinagmamasdan ang dokumentong maglilipat ng bahay ni na Mateo sa kanyang pangalan. Sa mundong ito, naniniwala siya na ang tanging paraan upang hindi ka matapakan ay ang ikaw mismo ang unang tumapak sa iba. Ang tanging naririnig na lamang sa silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan habang ang kadiliman ay tila naging saksi sa isa pang matinding pagtataksil. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng gusali ng Isla Group, binalot ng katahimikan ang opisina ni Alba. Ang tanging liwanag na pumapasok sa silid ay ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa mga makintab na dingding na gawa sa salamin. Nakaupo si Alba sa kanyang upuang yari sa mamahaling katad, habang sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy na ook, ay nakapatong ang isang bagay na tila isang hamon, isang imbitasyon sa kasal. Ang imbitasyon ay napapalibutan ng mga gintong ukit at ang papel nito ay napakakapal at mabango. Sa gitna, nakalimbag ang mga pangalang Mateo de Vega at Veronica de la Rosa na tila ba isang deklarasyon ng tagumpay. Hindi alam ni Mateo na ang bawat sentimong ginamit para sa pagpapagawa ng marangyang imbitasyong yon ay nagmula sa pondong ninakaw niya mula sa mismong kumpanya ng babaeng pinadadalhan niya nito. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan bago pumasok si Elena. "Madam, dumating na po ang imbitasyon mula kay Ginoong Mateo." Mukhang seryoso siya sa pag-imbita sa inyo bilang panauhing pandangal sa akalang kayo ay ang hindi kilalang may-ari ng Isla Group na nais niyang makuha ang loob. Dahan-dahang hinawakan ni Alba ang imbitasyon. Nararamdaman niya ang bawat ukit ng letra sa kanyang mga daliri. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng isang planong malapit ng mabuo. Naalala niya ang mga huling salita ni Mateo, na siya ay isang pabigat, isang walang kwentang asawa na hindi kailanman makakasabay sa kanyang mundo. Napaka-ironiko, hindi ba, Elena? Ang mahinahong sabi ni Alba habang pinagmamasdan ang mga pangalan sa papel. Iniimbitahan niya ang asawang itinapon niya gaya ng basura sa akalang iniimbitahan niya ang tanging taong magliligtas sa kanya mula sa bangkarote. "Pupunta po ba kayo, madam?" Ang tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng kuryosidad. "Siyempre," ang tugon ni Alba. "Ayaw kong palampasin ang pagkakataong makita ang bunga ng lahat ng pinaghirapan nila gamit ang aking yaman. Gusto kong makita ang bawat detalye ng kanilang kasinungalingan bago ko ito tuluyang gibain."
Kinuha ni Alba ang isang maliit na itim na fongbi mula sa kanyang drawer. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago, ang kanyang lumang singsing sa kasal na gawa sa tanso. Ang singsing na binili ni Mateo sa kalsada nung wala pa itong kahit na ano. Ang singsing ay kupas na at may mga bakas ng kalawang, simbolo ng 5 taon niyang pagtitiis at bulag na pag-ibig. Dahan-dahan niyang inilagay ang lumang singsing sa loob ng imbitasyon bago ito muling isinara. Ang pagkiskis ng bakal sa makinis na papel ay tila isang huling paalam sa nakaraan. Ihanda mo ang aking pinakamagandang kasuotan, Elena. Ang utos ni Alba habang tumatayo at humaharap sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas. Gusto kong makita nila ang bawat kislap ng tagumpay na ipinagdamot nila sa akin. Gusto kong maramdaman nila ang bigat ng trono na pilit nilang inagaw. Ginalaw ni Alba ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa, tila isang konduktor na naghahanda para sa huling bahagi ng isang madilim na symphony. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabilis na pag-usad ng orasan patungo sa isang paghuhukom na walang sino man sa kanila ang handang harapin. Ihanda mo ang sasakyan, ang huling sambit ni Alba. Gusto kong makita kung gaano kakinang ang impyernong binuo nila para sa kanilang sarili. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging saksi sa isang reynang handa nang bumalik sa kanyang palasyo, bit-bit ang isang katotohanang dudurog sa lahat. Sa harap ng isang puting marmol na lapida sa isang tahimik at eksklusibong sementeryo, nakatayo si Alba habang dahan-dahang yumayakap ang dilim sa paligid. Walang ingay rito, kundi ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa mga puno at ang malayo, ngunit banayad na huni ng mga kuliglig. Inilapag niya ang isang bungkos ng sariwang puting liryo sa ibabaw ng puntod ng kanyang ina. Hinaplos niya ang malamig na bato at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matatag na pangako. Patawad, Nay, kung hinayaan kong tapakan ang dangal na iniwan mo sa akin. Ang bulong ni Alba, ang tinig ay tila isang panalangin sa gitna ng katahimikan. Patawad kung naging mahina ako sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit bukas, sa pagsikat ng araw, ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila. Sisiguraduhin kong hindi na muling yuyuko ang ating pangalan sa harap ng mga mapangapi. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng bahay ni na Mateo, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng kapayapaan. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng mamahaling alak at ang malakas na tawanan ng mga bisitang dumalo para sa huling gabi ng pagiging binata ni Mateo. Si Doña Carmen ay parang isang reyna na lumalakad sa gitna ng sala. Ipinagmamalaki sa bawat kamag-anak ang laki ng diamanteng ibibigay ni Mateo kay Veronica sa altar. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagyayabang, ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Lumabas si Mateo sa balkonahe upang takasan ng ingay sa loob. Sinindihan niya ang isang sigarilyo. Ang maliit na baga nito ay tila isang nag-iisang bituin sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng usok na dahan-dahang humahalo sa hangin, bigla niyang naalala ang isang gabi. Ilang taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang simpleng hapunan na inihanda ni Alba, ang paraan ng pagngiti nito kapag pagod siya mula sa trabaho, at ang init ng yakap nito na walang hinihintay na kapalit. Isang kakaibang guwang ang naramdaman ni Mateo sa kanyang dibdib. Isang uri ng kawalan na hindi kayang punan ng anumang mamahaling alak o ng malamig at mapang-utos na ganda ni Veronica. Napatingin siya sa loob ng silid kung saan nakasabit ang kanyang mamahaling barong sa tabi ng isang lumang cabinet. Doon, sa isang sulok na hindi pa nalilinis, nakikita niya ang isang pirasong tela, ang lumang apron ni Alba na may mantsa pa ng kape.
Dahan-dahan niya itong nilapitan, binalak na itapon, ngunit nanatiling nakabitin ang kanyang kamay sa hangin. May kung anong pait ang gumapang sa kanyang lalamunan na pilit niyang nilunok. Ang kanyang pagmuni-muni ay biglang nagtapos nang marinig niya ang matalim na tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesang kahoy. Ang bawat pag-uga ng telepono sa matigas na ibabaw ay tila isang babala. Mabilis niya itong kinuha, iniisip na baka si Veronica ang tumatawag. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang mensahe mula sa pamunuan ng kanyang bangko. Namilog ang mga mata ni Mateo habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa screen. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Sapat na upang malaglag ang sigarilyong hawak niya sa sahig. Ang ulat mula sa bangko ay maikli, ngunit malupit. Ang lahat ng kanyang account, pati na ang pondo ng kumpanya para sa mga babayaran sa kasal bukas, ay opisyal nang naka-freeze dahil sa reklamong seryosong pandaraya at lalong-lalo na ang malawakang pakikialam sa pondo ng Isla Group. Sa gitna ng tawanan sa loob ng bahay, tila isang malamig na balde ng yelo ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Mateo. Bukas na ang kasal, bukas na ang araw na dapat ay magiging rurok ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay tila isang mabilis na pagguho ng lupa ang nagaganap sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tanging naririnig na lamang sa kanyang pandinig ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking sakon. Ang kampanaryo ng matandang simbahan ay nagsimulang tumunog. Ang bawat hudyat ng bakal sa tanso ay tila isang babala na umaalinggaw-ngaw sa buong lungsod. Sa loob ng katedral, ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng libu-libong puting rosas na sadyang inangkat pa mula sa malalayong lugar. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga telang sutla at mga kandilang nagliliyab, nagbibigay ng isang mapanlinlang na liwanag sa harap ng dambana. Si Doña Carmen ay parang isang reynang naglalakad sa gitna ng mga upuan. Ang kanyang leeg at braso ay halos hindi na makita dahil sa rami ng mga alahas na kanyang suot. Ngiting-ngiti siya habang bumabati sa mga piling bisita na ang karamihan ay mga taong nais lamang makiusyoso sa yaman ng pamilya De Vega. Hindi napapansin ng matanda ang mga mapang-uyam na sulyap at mahihinang bulungan ng mga tunay na elitista na nakakapansin sa kanyang labis at tila pekeng kislap. Tingnan ninyo, ang aking anak ay isang CEO at ang mapapangasawa niya ay ang pinakamayamang senyorita sa bansa. Ang pagmamayabang ni Doña Carmen sa bawat taong madaanan niya. Sa tapat ng altar, nakatayo si Mateo. Bagamat maayos ang pagkakatahi ng kanyang mamahaling barong, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang bawat segundong pagtakbo ng orasan ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa ay nanginginig ng husto habang paulit-ulit niyang nararamdaman ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Mga tawag mula sa bangko at mga supplier na naghahanap ng pambayad. Nilunok niya ang kanyang laway na tila ba naging mapait na lason sa kanyang lalamunan. Biglang tumugtog ang engrandeng organo. Ang malalakas na nota nito ay tila yumayanig sa pundasyon ng simbahan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng aisle. Doon ay tumambad si Veronica, suot ang isang bestidong may mahabang buntot na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang pinakakapansin-pansing bagay sa kanyang buong anyo ay ang esmeraldang kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat kislap ng hiyas na yon ay tila isang nanunuyang mata na nakatingin sa lahat ng naroroon. Habang naglalakad si Veronica, ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa sahig na marmol ay tila isang malakas na katok sa pintuan ng tadhana. Nang makarating siya sa tabi ni Mateo, hinawakan niya ang kamay nito. Naramdaman ni Mateo ang lamig ng balat ni Veronica, isang lamig na hindi nagmumula sa kaba,
kundi sa isang pusong walang pakiramdam. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw sa loob ng mataas na kisame ng simbahan. Bumibigkas ng mga salitang dapat sana ay sagrado. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila isang malaking kasinungalingan. Dumating ang sandaling ang lahat ay nanahimik, isang katahimikang tila bumabalot sa bawat hininga ng mga naroroon. Mayroon bang tumututol sa kasal na ito? Maaari kayong magsalita ngayon o manahimik na lamang magpakailanman. Ang tanong ng pari. Ang boses ay tila isang hamon sa gitna ng kapayapaan. Isang matinding katahimikan ang namayani. Maririnig ang mahinang paghuni ng aircon at ang malayo ngunit mabilis na pagtibok ng puso ni Mateo. Akala ni Mateo ay nalampasan na niya ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pari para sa susunod na bahagi ng seremonya, ang malakas na paghampas ng dalawang dambuhalang pintong kahoy sa likuran ay bumasag sa katahimikan ng buong katedral. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang kulog na naging sanhi ng sabay-sabay na paglingon ng lahat ng mga bisita. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, isang bulto ng isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok. Ang tunog ng kanyang galyas sa sahig ay mabagal, matatag, at puno ng awtoridad. Isang tunog na tila nagpapatigil sa oras ng lahat ng naroroon. Ang bawat hakbang ng babaeng iyon ay tila isang malakas na pintig na sumasabay sa takot na unti-unting gumagapang sa mukha ni Mateo. Dahan-dahang naglakad si Alba sa gitna ng aisle. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling galyas ay nagbibigay ng isang matatag at nakapangingilabot na tunog sa tahimik na katedral. Wala na ang kupas na duster at ang amoy ng kusina na dati ay bumabalot sa kanya. Ngayon, suot niya ang isang itim na silk na bestidong gawa ang isang tanyag na disenyo na tila ba isang formal na pananamit para sa isang paglilibing. Ang paglilibing sa mga kasinungalingan ng pamilya de Vega. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at pagkamangha sa kagandahang ipinamamalas ng babaeng dati nilang kinukutya. Nang marating niya ang gitna ng simbahan, mabilis na humarang si Doña Carmen. Ang mukha nito ay namumula sa galit at ang kanyang mga peking alahas ay tila nanginginig sa bawat galaw niya. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito, hampas lupa. Paano ka nakapasok sa sagradong lugar na ito na suot ang mga damit na ninakaw mo lang marahil? Ang pasigaw na bulyaw ni Doña Carmen, ang boses ay sapat na upang umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng katedral. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga gwardya para kaladkarin ka palabas gaya ng isang asong gala. Hindi man lang tinignan ni Alba ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim kay Veronica, na ngayon ay tila isang estatwang hindi makagalaw sa tapat ng altar. Dahan-dahang lumapit si Alba sa kinaroroonan ng senyorita. Ang bawat segundong paglapit niya ay tila isang mabilis na paghigpit ng tali sa leeg ng babaeng mangingibabaw sana sa kanyang tahanan. Huminto si Alba sa harap mismo ni Veronica. Iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang pendant ng esmeraldang kwintas na nasa leeg nito. Ang lamig ng hiyas ay tila isang paalala ng lahat ng pighati ng kanyang nakaraan. Maganda ang kwintas mo, Nika. 10 taon ko ring hinanap ang magnanakaw na kumuha nito mula sa silid ng nanay ko noong namatay siya. Ang malamig at malinaw na pahayag ni Alba, ang kanyang tinig ay tila isang talim na humihiwa sa katahimikan ng simbahan. Namilog ang mga mata ni Veronica at ang kanyang labi ay nagsimulang manginig ng husto. Ano bang sinasabi mo? Ako si Veronica de la Rosa, isang tunay na senyorita. Isang tunay na senyorita? Ang pang-uyam ni Alba. Isang senyoritang may record ng pagnanakaw sa bawat mansyong pinapasukan niya? Isang katulong na nagpalit ng pangalan para takasan ng batas? Sa isang mabilis na kumpas ng kamay ni Elena sa likuran, isang makapal na bundle ng mga dokumento ang itinapon pa itaas. Ang mga papel ay dahan-dahang nagliparan sa ere.
tila mga puting talulot ng bulaklak na bumabagsak sa paanan ng mga bisita. Doon, sa bawat pahinang nakalimbag, ay nakasulat ang tunay na kasaysayan ni Veronica, ang kanyang mga kaso ng pagnanakaw, ang kanyang pekeng pagkakakilanlan, at ang mga larawan niya bilang isang katulong 10 taon na ang nakalilipas. Isang matinding gulo ang sumiklab sa loob ng simbahan. Ang mga bisita ay nag-aagawan sa pagkuha ng mga papel, habang si Doña Carmen ay tila mawawalan ng malay sa nasasaksihang kahihiyan. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at desperasyon. Marahas niyang hinablot ang braso ni Alba. Pilit na pinipisil ito ng matindi. Tama na ito, Alba. At sino ka ba para guluhin ang kasal na ito? Akala mo ba ay maniniwala kami sa'yo? Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Ikaw ay nananatiling basura sa paningin ko. Ang paggalit na gam ni Mateo sa mukha ni Alba. Tumingin si Alba sa mga mata ni Mateo. Isang tinging puno ng awa para sa isang lalaking bulag sa katotohanan. Isang mapait at nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangingibabaw na ngiti na nagpapahiwatig na ang pinakamasakit na bahagi ng palabas ay kasisimula pa lamang. Sana ay hindi mo kinalimutan ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, Mateo. Ang mahinang bulong ni Alba na sapat na upang marinig ng lalaki. Ang katahimikan ni Alba sa gitna ng gulo ay tila isang dambuhalang pader na hindi kayang tibagin ng anumang sigaw ni Mateo. Ang buong katedral ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang lahat ng naroroon ay sabay-sabay na nawalan ng kakayahang huminga. Nanatiling nakatayo si Alba sa gitna ng altar. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tumingin siya kay Mateo na hanggang ngayon ay mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang braso. Ang muka ay punong-puno ng puot at pagmamaliit. Dahan-dahang iwinaksi ni Alba ang kamay ni Mateo. Ang bawat kilos niya ay may dalang bigat at awtoridad na tila isang hudyat ng isang bagong panahon. Mula sa pintuan ng simbahan, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na uniforme ng kapulisan, kasama ang ilang mga taong may bitbit na mga dokumentong selyado ng gobyerno. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paglakad sa marmol na sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Madam Chairwoman, ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong katedral habang siya ay yumuyukod ng malalim sa harap ni Alba. Narito na po ang mga awtoridad at ang mga kaukulang dokumento para sa pagpapatupad ng inyong kautusan. Tumingala si Alba. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang bahid ng awa. Tinitigan niya si Mateo na ngayon ay tila isang estatwang unti-unting nagkakaroon ng lamat. Ako si Alba de Vega, ang nag-iisang tagapagmana at kasalukuyang Chief Executive Officer ng Isla Group. Ang boses ni Alba ay matatag. Bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa pandinig ni Mateo. Ang kumpanyang pinamamahalaan mo, ang kumpanyang ninanakawan mo araw-araw para tustusan ang mga kapritsyo ng magnanakaw na nasa tabi mo, ay pag-aari ko. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Si Doña Carmen ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, kaya napaupo siya sa isa sa mga upuang kahoy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Alba sa gulat at takot. Ang bawat alahas na ipinagmamalaki niya kanina ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. Hindi maaari ito. Isang malaking pagkakamali ito. Ang nauutal na sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit sa mga pulis. Asawa ko siya. Isang walang kwentang may bahay lang siya. Lumapit ang hepe ng mga pulis at iniharap ang warrant of arrest. Ang tunog ng pagbukas ng mga posas ay tila ang huling tuldok sa pangarap ni Mateo. Ginoong Mateo de Vega, inaaresto kayo sa kasong malawakang panlilinlang, pandaraya sa kumpanya, at malaking halaga ng embezzlement mula sa Isla Group.
At ikaw, Nika, o mas kilala bilang Veronica, ang pagbaling ng pulis sa babaeng nakabestidong puti, inaaresto ka sa kasong pagnanakaw ng mga mahahalagang hiyas at paggamit ng pekeng pagkakakilanlan. Nagsimulang magsisigaw si Veronica. Ang kanyang magandang ayos ay tuluyan ng nasira habang pilit siyang kumakawala sa mga pulis. Ang esmeraldang kwintas na ninakaw niya ay dahan-dahang kinuha ni Elena mula sa kanyang leeg upang ibalik sa tunay na may-ari. Samantala, si Mateo ay lumuhod sa paanan ni Alba. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pilit na hinahawakan ang dulo ng bestida ng kanyang asawa. Alba, maawa ka. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang yun dahil sa sulsul ni Mama. Mahal kita, Alba. Alalahanin mo ang 5 taon nating pagsasama. Ang pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang asong nagmamakaawa sa kanyang amo. Tumingin si Alba sa kanya nang may halong pait at awa. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ni Mateo. Binigay ko sa inyo ang lahat ng pagkakataon, Mateo. Pinili kong mabuhay ng simple kasama kayo dahil naniwala ako sa pag-ibig. Ngunit ang kinuha ninyo sa akin ay hindi lamang pera, kundi ang aking dignidad bilang asawa at tao. Ang mahinahong tugon ni Alba. Binigay ko na sa inyo ang bahay gaya ng kasunduan sa Lady Divorce. Ngunit huwag kang mag-alala, ang bahay na yon ay gagamitin ng bangko bilang pambayad sa mga utang na iniwan mo sa kumpanya. Doon kayo mabulok ng nanay mo sa kalsada. Hinila ng mga pulis si Mateo at Veronica palabas ng simbahan sa gitna ng kahihiyan. Ang tunog ng kanilang mga hikbi at pagsisigaw ay dahan-dahang naglaho habang sila ay inilalabas sa katedral. Naiwan si Alba sa gitna ng dambana. Napapalibutan ng mga bulaklak na kanina lang ay simbolo ng kasinungalingan. Humarap si Alba sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang singsing na tanso mula sa loob ng imbitasyong hawak ni Elena. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahang binitiwan sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng tanso sa marmol ay tila ang huling hudyat ng kanyang paglaya. Naglakad siya palabas ng simbahan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang muling nakuha ang kanyang korona. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa para sa isang bagong bukas, kung saan ang tanging yaman na kanyang iingatan ay ang kanyang sariling pagpapahalaga. Ang katedral ay nanatiling tahimik, tila isang saksi sa isang dakilang paghuhukom na nagwakas sa gitna ng rurok ng kapangyarihan at katotohanan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng katedral. Ang sikat ng araw sa hapon na ito ay banayad at tila may dalang haplos ng pag-asa habang tumatama sa malawak na hardin ng De Vega Foundation, isang sentrong itinayo ni Alba para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Ang hangin ay amoy sariwang damo at mga bulaklak ng kalachuchi. Malayo sa masangsang na amoy ng uling at pighati na dati ay bumabalot sa buhay ni Alba. Nakaupo si Alba sa isang bangkong kahoy, pinagmamasdan ng mga bata na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Ang kanyang suot na puting bestidong lino ay malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na sa kanyang mga mata ang bigat ng nakaraan. Ang tanging mababakas na lamang ay ang isang uri ng pagkatao na dumaan sa matinding bagyo ngunit nanatiling nakatayo. Lumapit si Elena, bitbit ang isang baso ng sariwang juice at isang folder ng mga balita mula sa labas ng kanilang payapang mundo. Madam, may sulat po ulit na dumating mula sa piitan. Ang mahinahong sabi ni Elena. Galing po kay Mateo. Gaya ng dati, hindi ko po binuksan. Tinitigan ni Alba ang selyadong sobre sa kamay ni Elena. Alam niya ang nilalaman yon kahit hindi niya basahin. Puno ng mga salita ng pagsisisi, mga pangakong huli na, at mga pagmamakaawang muling makuha ang yaman
at kalingang itinapon nito. Ayon sa mga balita, si Mateo ay nananatiling may sakit sa loob ng selda, pinahihirapan ng sariling konsensya at ng katotohanang ang lahat ng kanyang pinangarap ay naglaho na parang usok. Samantala, si Doña Carmen ay namumuhay ngayon sa isang maliit na dampa sa probinsya. Umaasa na lamang sa limos ng mga kamag-anak na dati ay hinahamak niya. Ang babaeng dati ay diring-diri sa dumi, ay ngayon ay nabubuhay sa gitna ng tunay na kahirapan. Sunugin mo na ang sulat na yan, Elena. Ang dahan-dahang utos ni Alba. Hindi ko na kailangang basahin ang mga salitang hindi na makakapagpabago sa kasaysayan. Ang katahimikan ang pinakamabuting sagot para sa kanila. Dahil sa kanyang desisyon, naramdaman ni Alba ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad na kanyang naramdaman ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa ngalan ng pag-ibig, at pinatawad niya ang kanyang nakaraan dahil ito ang nagturo sa kanya kung gaano siya katapang. Tumayo si Alba at lumakad patungo sa gitna ng hardin. Lumapit sa kanya ang isang maliit na batang babae at inabutan siya ng isang pirasong rosas. Hinawakan ni Alba ang kamay ng bata at sa simpleng haplos na yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ang bilyon-bilyong ari-arian ng Isla Group, kundi ang kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pasensya sa mga taong walang kwenta. Ang mahinang bulong ni Alba sa kanyang sarili habang nakatingin sa abot-tanaw. Kundi sa tapang niyang piliin ang kanyang sariling kaligayahan at kapayapaan. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng kulay ginto sa buong paligid. Tila isang huling pagbabasbas sa isang reynang natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sariling puso. Ang kabanata ng pighati ay tuluyan ng natapos at ang bawat pahina ng kanyang bagong buhay ay isinusulat na ng may dangal, lakas at wagas na pagmamahal sa sarili. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malamiyos na awit ng mga ibon, tila isang himig ng paglaya na hinding-hindi na muling mabubura. Editable.